Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon, may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit, nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. May kasabihan tayo sa Ingles na patience is a virtue. Patience is a virtue. Ibig sabihin, ang pasensya ay isang mataas na antas ng kaugalian. It's a virtue. Hindi lang ito ugali. Ito yung kakayanan na mag-intay ng kalmado. Hindi naiinip o kahit nagagalit. Sa halip, kayang magtiis ng hindi napapagod. Patience is a virtue. Ito ang nais ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad sa talinhagang kanyang isinaysay o ibinahagi sa kanila. At ayon kay Jesus, dapat lagi silang manalangin at huwag manghinawa. Sabihin nyo nga, manghinawa. Ano ibig sabihin nun? Huwag magsawa. Huwag mapagod. No? At ayon sa talinhaga, mayroon daw isang balo. Ang balik ng balik para humiling sa isang hukom na walang kinatatakutan at walang ginagalang. Kahit tila walang nakukuhang sagot sa hukom, hindi napagod ang balo. Hindi napagod bumalik ng balik. Humiling at nag-intay siya ng sagot. Kaya naman sa huli, ang hukom pa ang sumuko at ibinigay sa kanya ang kanyang hiling. Pero take note, ibinigay ang katarungan. Katarungan. Take note. Mahalaga yon, no? Kasi yung hindi ka basta-basta hiling ng hiling. Ibibigay yung
anong makatarungan? No? Hihilingin mo makatapos ng pag-aaral. Kung hindi ka nag-aaral, makatarungan ba yon? Ano yun? Magic, no? Punta ka na lang sa recto, bili ka diploma. Yon, pwede, no? Di ba? Hindi pwede. Hihiling ka na sana yumaman, umasenso, ayaw magtrabaho, o paano? Hindi yan makatarungan. No? Ibibigay sa'yo yung hinihingi mo ng makatarungan. Gusto mo malakas ang katawan mo, pero bisyo ka ng bisyo. Makatarungan ba yon? Hindi. Kaya tandaan, kahit anong hiling mo, pag hindi makatarungan, hindi igagawad sa iyo. Ganito ang gusto ni Jesus, na klase ng pasensya. Yung kalmado lang, marunong magintay, at hindi nagsasawa. Sa panahon ngayon, bibihira na ang may ganitong klase ng antas ng pag-uugali. Lalo pa, karamihan, nakasanayan natin o nakalakihan ang mundo ng teknolohiya. Kaya gusto natin lagi mabilis, madali, agad-agad, ora-orada. Dito tayo nasanay, mabilis lagi. Kaya nga, ang dali mawala ng pasensya. Katulad na lang sa pagsisimba, no? Kakaupo mo pa lang, tina mo, inaantok ka na. O, di ba? Ba't ganon? O, pero pag nasa kama ka, hindi ka inaantok. Ba't ganon? O, Father, pampaantok ka namin eh. Ayun, ako pala, no? Ba't ganon? Pag nasa simbahan, antok na antok ka. Pero pag nasa kama ka, hindi ka makatulog. Cellphone ka kasi na cellphone. O, di ba? Sa trabaho, tingnan mo. Balisaw-sawin, no? Ang dali magsawa. No? Hindi nagtatagal sa trabaho. No? Alam nyo, meron akong kakilala, no? Kaibigan ko, first and last na work niya. Ngayon, meron pa ba akong ganong makikilala? Yung first and last job, no? Hindi nagtatagal eh. No? Lipat ng lipat, no? Hindi mo alam, baka may hinahanap, no? Pero yung pagtsatsaga, no? Ang bilis mawala, no? At kahit sa pananampalataya, lahat gusto ganito. Madalian, mabilisan, no? Isang simba lang, gusto agad answered prayer. Aba, nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa inyong araw-araw nagsisimba, no? 'Di ba? Maraming ganyan, no? Gusto madalian. Kaya tingnan mo, sa huli, hindi nagtatagal. Kahit kayamanan, gusto makuha ng mabilisan. Kaya kapag nagkapera, ang bilis din mawala. Hindi ganito ang tinuturo sa atin ni Jesus. Ang tinuturo, magpasensya at maghintay. Ayon sa aking nabasa, maganda yon. Sabi doon sa nabasa ko, the moment you are ready to quit is usually the right moment before the miracle happens. The moment you are ready to quit, sa panahong ikaw ay susuko na, handa nang sumuko, yan yung tamang panahon ng isang milagro ay sana mangyari. Kaya huwag kang susuko. Tandaan mo, no? Pag susuko ka, hindi mo makukuha ang isang milagro. Huwag kang susuko. Kasi pag susuko ka, hindi mo alam. Baka parating na yung biyaya. Parating na yung grasya. At yan yung lagi nating tatandaan. Huwag na huwag susuko. Huwag mong sukuan. Pasensya lang. Makukuha mo din ang iyong pinagtsatsagaan. Amen? Amen.